Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, pakisabi mo sa katabi mo, good morning. Batiin niyo po kasi Pasko na. Okay? So tayo ay magpasalamat sa Panginoon kahit na marami tayong pinagdadaanan at pagdadaanan pa, dama natin yung the presence of God, no? Nandun siya lagi sa tabi natin. Kaya napaganda ng mga awiting inawit natin na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. No? Kaya, ganyan ko yan. Yan. Para kita. So, bago po tayo mag-start sa mensahe po ng Panginoon, thank you sa ating mga pastors na nag-deliver ng message ng ating Panginoon, Pastor Jojo at Pastor Richard. No? Hoping and praying, nasusundan po ninyo yung series ng ating mensahe po every Sunday. No? Sa lahat ng may ubo, gumaling na kayo. Sa lahat ng may sipon, ganun din. Kami nagkakatahulan na eh. No? Minsan, buong pamilya, usong sipon, ubo. No? Yung mga may hika, ano kayo para mawala. Kaya halos lahat tayo ay nagkakasakit. Okay po? And the rest, purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito sapagkat karamihan sa inyo nakapula. Tama-tama doon sa likod. Sa bulletin board. Yun, no? Kaya, thank you dyan. Ibig sabihin yan, nakikiisa tayo. Hindi ko ibig sabihin yung hindi nakapula, hindi nakikiisa. Kaya binawi ko kagad. Okay, tayo po ay manalangin. Sa iyo, aming Ama, kami po ay nagpupuri sa iyo sa umagang ito, God. Dahil binigyan mo kami ng pagkakataon to worship you, Father, in spirit and in truth. Father, thank you doon sa mensahe ng awitin na nagdidiwang, nagsasaya ang buong mundo because of your Son, Jesus Christ. Salamat dahil inukit mo sa aming mga puso't isipan na hindi lamang sa araw ng Pasko to celebrate at kami ay magsaya, but every day of our lives, Father, kami po'y masaya sapagkat araw-araw kasama namin ang iyong anak na si Jesus. Kaya sa umagang ito ay dalangin namin ang mensahe mo. Nawa po ay iyong basbasan upang ang mensahe mo ay magkaroon ng halaga sa bawat buhay namin. Hindi lamang ito na narinig namin dahil ito'y mensahe na dapat namin pakinggan, but especially, Father, ay kung paano namin ito ibuhay at paano kami mag-transform na sa buhay namin, hindi man namin mapwersa, but step by step ay nade-develop our personality, lalo na ang aming mga attitude and character, Father. Nawa, ang mensaheng ito ay sa amin, ay kunin namin bilang positibo para lalo kaming maging malakas sa kabila ng kami ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Ang lingkod mo ay alalayan mo, nawa ay maging kalmado yung kanyang puso, ang kanyang isipan, at ang salita mo ay maging maliwanag na marinig namin sa umagang ito, God. At nawa ay ang katahimikan ang siyang ibigay mo sa amin, Panginoon. At ang bawat isa ay makinig ng mayroong karunungan para po, Panginoon, ay ang aming isip at puso nakasentro lang sa iyo lamang at wala na pong iba pa. Kaya muli, ibinibigay po namin ang mataas na papuri sa iyo sa umagang ito. Ito po ang aming samo o dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Okay, katatapos lang po message yung the gift of peace. Okay? Kaya napaka
Ano yan? Introduction ko ba yan? Parang puro palaro yan, ah. Ayun. Sa susunod yan, no, Avenger? Oh, yan pa, oh. Siguro. Sige, panoorin muna natin yan. Yun. Maganda yun eh, yung mga batang yun. No? Pinapanood nyo ba yan? Okay. So, napakahalaga na maramdaman natin yung word na gift of peace. Kasi hindi lahat ng tao ay mayroong peace. Tama po? Hindi lahat ng tao may peace. Payapa. Sa buong mundo, sometimes sila lang po yan, yung mayroong peace, yung may Kristo. Sigurado yun may peace. Kahit na yun ay may pagdaanan sa buhay, pero may peace yan. Kasi mayroong tumutulong sa kanya para magkaroon siya ng kapayapaan sa buhay. Kaya mapalad po kayo at ako, kasi tayong lahat ay may Kristo sa buhay. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon dyan. Pero sa pagkakataong ito, ang mensahe ng Panginoon ay the gift of love. Okay? So pag-usapan natin yung regalo, no, ng pag-ibig. Anong nagagawa ng pag-ibig? Actually, napaka-importanting malaman natin kung ano ang pwedeng magawa ng pag-ibig. Alam po ninyo, sa umagang ito, may mga regalo, siguro. Tayo lahat ay bumibili ng mga regalo. No? Naghahanda na tayo ngayon. Kasi gusto natin na magbigay sa mga tao because of our love. May mga regalong pinaghahandaan at may mga regalong ibinibigay dahil mahal natin sila. Di ba? Pero sa pagkakataon ito, may isang regalo na hindi mo hinihingi. May regalo na hindi natin naman hinihingi, hindi naman natin binabayaran, at hindi natin kayang tumbasan. Never. Yung regalo na gusto kong ipaglingkod sa inyo ngayon, hindi mo kayang tumbasan. Kahit hindi mo siya hinihingi, no? Kahit hindi mo siya binibili, kahit hindi ka mag-effort dito, no? Pero binibigay niya sa iyo libre. Iyon ang isang napakagandang bagay. At yan ay makikita natin sa aklat ng John, chapter 3, verse 16 to 17. Ano ho? Kaya pakiassist na lang po ako sa ano. Yan. Next. Sabi po sa John chapter 3, ito po yung teksto natin. Diyan tayo iikot. Okay. Basahin ko po sa inyo ng maliwanag. Para at least makita po natin. John chapter 3, verse 16 to 17. Ganito ang sabi niya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang mga talata, no? Alam po ninyo, mayroong dahilan kung bakit yan ay sinabi po ng talatang yan, no? Ni Apostol Juan. Kasi meron pong background yan. At ang background po niyan ay nag-uusap po si Nicodemo. At saka po ang ating Panginoong Jesucristo. Meron silang pinag-uusapan na mahalagang bagay. Kasi po si Nicodemo ay isang taong religyoso. Ibig sabihin, sa tingin ng tao, banal siya.
Isa po siyang taong matulungin, a generous person. Ibig sabihin, matulungin siya. Handa siyang tumulong sa mga nangangailangan, no? May kakayahan siya, mayaman siya, leader siya, kilala siya sa lipunan na kanyang ginagalawan. Okay po? Kumbaga, itong taong ito, sa tingin ng tao sa kanya, ay maaaring wala ng kapintasan. Kasi nga, itong taong ito ay hindi gumagawa ng mali, hindi gumagawa ng masama. Ang tingin sa kanya ng mga tao, maraming kaibigan. Kasi nga matulungin eh. Pag ang tao matulungin, maraming kaibigan. Tama po ba? Kasi siyempre, titignan nila yung ginagawa mong kabutihan. Ang tao kasi, pag ginawan mo ng mabuti yan, tinulungan mo yan, uukit na sa puso yan. No, hindi ka na niya malilimutan. Kasi nga tinulungan mo eh. Di ba? Ito yung bagay na karakter ni Nicodemo. Pero habang sila ay nagkakaroon ng discussion, gusto ko lang bigay yung background niyan. Habang sila ay nag-uusap, merong sinabi ang ating Panginoong Jesucristo sa kanya. Eto mabigat. Na, ang sabi niya, Nicodemo, malibang ipanganak ka muli, you cannot see the kingdom of God. Naka niyo? Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kabila po ng taong ito ay sa mata ng tao mabuti, sa mata ng tao ay banal. Kasi nga, ano siya, religyoso siya eh. Palasamba siya, pala-attend siya sa church, okay? Maybe lahat ginagawa niya. Pero, etong mabigat na salitang binitawan ng Panginoon sa kanya, Nicodemo, malibang ipanganak ka na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Napakabigat. No, napakabigat itong salitang ito na ang tao nabubuhay sa mundo na wala siyang inaapakang tao, wala siyang sinisiraang tao, wala siyang pinapahamak na tao, minamahal niya ang tao, tinutulungan niya yung tao, no? Uma-attend siya sa church, sumasamba siya, hindi niya pinababayaan ang kanyang spiritual life. But the rest, sasabihin ng Panginoon sa kanya, Nicodemo, unless you born again, you cannot see the kingdom of God. Anong meron? Anong kulang? Ano kanya? Ano ang kulang? Bakit sinabi ng Panginoon sa kanya ito? Ito yung gustong ipaliwanag ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi sapat ang mabuting gawa ng tao. No? Kasi po ang tao ngayon, ang nasa mind niya, the interpretation of the people today, wala akong aapakang tao, hindi ako gagawa ng masama, gagawa ako ng mabuti, tutulong ako sa mga nangangailangan, and that is enough to see the kingdom of God. But unfortunately, eto yung mali. Kulang po pala yun. At yun ang sinasabi po ng banal na kasulatan ngayon. Yun ang ipinapaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao na ngayon ay nagse-celebrate ng kanyang kapanganakan. Gusto niyang laliman sa isipan ng tao na habang ikaw ay masaya, habang ang tao ay masaya, habang nagse-celebrate sa kanyang kapanganakan, gusto niyang ilagay sa mind ng tao ano yung pinaka-importanting bagay sa tao ngayon. Kaya ang sinabi niya, for God so loved the world. Pinapaliwanag niya ngayon, merong mahalagang bagay, yung pag-ibig ng Diyos. No? Yun ang mahalaga na dapat maintindihan ng tao, yung pag-ibig ng Diyos na meron tayo ngayon. Okay po. Ang kaligtasan ay regalo, no, ng pag-ibig ng Diyos. Kung walang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo magiging masaya. Kung walang pag-ibig ng Diyos ngayon, hindi tayo magse-celebrate ng ganito. Kung walang pag-ibig ng Diyos, hindi ka payapa.
At ang pag-ibig ng Diyos na yan, ang siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang anak na tinanggap naman sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kaya mapalad tayo na nandito ngayon. Kasi tinanggap natin yung gift of love through our faith. At yun na naging dahilan upang tanggapin natin yung salvation. Kaya hawak mo ngayon yung kaligtasan. Kaya ka masaya ngayon because you are saved. Sabi mo nga sa katabi mo, ligtas ka, kapatid. O, di ba? Hindi lahat ng tao ligtas. Actually, ang sabi ng Bible, kakaunti lang ang ligtas. At doon sa kakaunting yan, kasama ka. At ako. Kaya walang dahilan upang hindi natin i-celebrate ang pagdating ng ating Panginoong Yesukristo. Walang dahilan upang hindi tayo magsaya araw-araw ng ating buhay. Bakit? Sapagkat ang Diyos Ama ay binigay niya ang kanyang pinakamahalagang bagay na mayroon siya. Binigay niya sa iyan. Ay po. Sa umagang ito ay alalayan po ninyo ang inyong lingkod sapagkat ilang bagay ang ating pag-usapan. Una, ang pinagmulan ng regalo. Pag-ibig ng Diyos. Anong sabi diyan? John 3:16a, For God so loved the world. Mahal ng Diyos ang mundo. Mahal ng Diyos ang tao. Tandaan niyo to, hindi nagsimula ang kaligtasan sa tao. Wala kang ginawa. Walang ginawa ang tao para maligtas. Baka tandaan natin yun, ha? Kasi minsan, nagyayabang ang tao, eh. Nagmamalaki ang tao na siya'y naligtas because of his own. Kaya, dapat maintindihan ng tao, walang ginawa ang tao sa kaligtasan. Only God ang may gawa niyan. Nagsimula ito sa Diyos, hindi tayo ang lumapit sa Kanya, Siya ang lumapit sa atin. Siya ang unang umibig, hindi tayo ang unang umibig. Kaya tingnan niyong maigi yan. Wala tayong hakbang na ginawa dito. Lahat ginawa ng Diyos. Siya yung unang umibig, kahit hindi ka kaibig-ibig, pero inibig ka niya. Siya ang unang lumapit sa iyo, hindi tayo ang unang lumapit sa Kanya. Siya lahat ang gumawa nito. Wala tayong ginawa. Hindi ang mabuti lamang, alam po ninyo, ang minahal ng Diyos, tandaan natin to, hindi yung karapat-dapat mahalin. Ang minahal ng Diyos, hindi lang yung mabubuting tao. Minahal ng Diyos ang sanlibutan, kahit sugatan siya, kahit makasalanan siya, kahit naliligaw siya ng landas, minahal siya ng Diyos. Kahit ano pa siya sa lipunang ginagalawan natin, kahit hindi siya kaibig-ibig sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, inibig siya. Kaya nga, for God so loved the world. And that is the essence of this Christmas. Okay? Minahal ng Diyos ang tao. Mahal tayo ng Diyos hindi dahil sa ating kakayahan. Sometimes, mali ang interpretasyon ng tao. May mamahalin ako ng Diyos dahil ako maabilidad. Ay mahal ako ng Diyos dahil ako ay matalino. Ay mahal ako ng Diyos dahil ako ay mabuting tao. And sometimes, kawawa yung mga tao na nasa paligid natin kasi hindi sila ganun. But the rest, ang sabi ng Bible, minahal ng Diyos ang lahat ng tao kahit hindi siya dapat mahalin. Kaya nga minsan inisip ko, kung itong God na to ay nagmahal sa mga taong hindi kaibig-ibig, kung tayo ay kanyang mga anak,
Yun ang gusto niyang gawin natin. Nakuha po ba ninyo? Dapat daw ganun din ang gawin natin. Magmahal tayo, yun ang essence ng love. Magmahal sa lahat ng tao. Mahirap, mayaman, sugatan o hindi, may problema o wala, mahalin. Makasalanan o hindi, mahalin. Yan ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Maliwanag ang sinabi po ng 1 John chapter 4 verse 19. Ano po sabi yan? Tayo umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya ka natutong magmahal eh. Kasi una kang inibig ng God. Tanda mo ito ha. Ang tao, dapat tanda niya to. Nung inibig ka ng Diyos, salbahe ka. Nung inibig ka ng Diyos, sablay ka. Nung inibig ka ng Diyos, wala ka sa direksyong tama. Nung inibig ka ng Diyos, naliligaw ka ng landas. Pero hindi siya nagdalawang isip na mahalin ka at iligtas ka para makita mo ang karya ng langit. Kaya yun ang sinasabi niya kay Nicodemo eh. Nicodemo, hindi sapat yan. Na maging mabuti ka sa mata ng tao. At yun ang maling interpretasyon ng ilan, ng mga tao. Sometimes gumagawa tayo because sa mata ng iba eh. Pakatandaan natin to mga kapatid. Ang God natin, ibang magmahal. At gusto niya, ganun tayo, klaseng magmahal. Wala tayong pipiliin. No? Nakuha niya? Hello? Okay, yung meaning, the essence of love. At yun ang sinasabi niya. Kaya pasalamat tayo sa umagang ito, masaya tayo. Tingnan mo ang katabi mo kung masaya. Oh. Di ba, napuyat kayo dahil sa pagluluto. Oh. Dahil sa paghahanda, sa pagbabalot. Oh, di ba? Ang dami natin binabalot. Ito, kay ano to, kay ganito to, kay ganito to. Di ba? Ang dami natin, hinihanda natin ang lahat yan. Hindi masama yan. Di ba? Basta't wag na pala. Hindi masama yan. Kasi yun love eh. But wag ninyong kalilimutan yung pinaka-essence ng Christmas. And that is Jesus Christ. Okay po? Kaya maliwanag po yan. Magmahal tayo. Ang sabi ng Panginoon. Second, ang nilalaman ng regalo. Anong nilalaman ng regalo? Ang kanyang anak. Anong sabi niya ng John 3:16? That He gave His only begotten Son. Ano yung laman ng kanyang regalo na inalok niya sa tao? The only begotten Son. Yun ang regalo ng Diyos sa atin. Hindi niya ibinigay ang sobra niya. Ibinigay niya ang pinaka-mahalaga, ang kanyang anak. Tingnan niyo magmahal ang God. Pag nagbigay, hindi yung sobra-sobra lang niya, ay to sobrahan to, bibigay ko na. Hindi ganon siya. Ay, ito, hindi ko na kailangan to. Ibigay ko na. Ibang magmahal ang God. Ang ibinibigay niya yung pinakamahalaga sa Kanya. At ang pinakamahalaga sa Kanya, yung Kanyang kaisa-isang anak. And that is the difference pagdating sa pagbibigay. Tama niya? Siya, yung kaisa-isa na lang niyang anak, na pinakamamahal niya, pero ginawa niyang regalo sa tao. Bakit? Kasi minahal tayong lahat ng God. Kaya niyang isinakripisyo yun eh. Kaya nga pag-ibig, there is a sacrifice. Pag mahal mo ang tao, matuto kang magsakripisyo eh. Even your life. Di ba? Kaya nga dito makita natin ang lalim ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, grabe, malalim. Kasi yung pinakamahalaga na lang sa Kanya, yun ang binigay niya sa tao. Bakit? Mas ninais siyang makita
ng kanyang anak ay mamatay para lang mabuhay ka. Mas makita niya at tinis niya na makita niya ang anak na nakapako sa krus dahil sa iyo at sa akin. Mas ginusto niyang makita ang kanyang anak na dumadaing sa krus. Sugatan, duguan, hanggang sa ang kanyang katawan sa init ng araw, makita niya, mawala ng buhay. Bakit? Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Dahil sa akin. Because God loves the world. And that is the essence of Christmas. Nawa, huwag mawala yan. Kaya tayo mas masaya ngayon. Kaya nga sabi ko minsan, ba't kaya pag Christmas, iba ang dating? Sa lahat ng holiday, ang Christmas iba ang dating sa puso. Ang sabi ng iba, tanungin yung iba, kasi masaya dahil mayroong bonus. Hindi, tanungin nyo ang survey, mag-survey kayo. Masaya dahil may 13 month sa mga nagtatrabaho. Sa mga nanay naman na nasa bahay na hindi nagtatrabaho, masaya din. Bakit? Maraming ibibigay yung asawa. May 13 month, may 14 month, may 15 month pa nga eh. Ewan ko, may 16 month pa? Lahat ng bonus. Pagdating niya sa bahay, daming dala. Masaya na yung asawa. Di ba? Masaya. The meaning, the enjoyment of the people today ay nakabase, hindi lahat, but majority, nakabase sa mga material na bagay. Di ba? Kaya masaya. Okay po? Pero, ang totoong kasiyahan na gustong ipakita sa atin ng Panginoon today is because merong ibinigay sa ating pinakamahalagang bagay. And that is Jesus Christ. Mga kapatid ko po, kay Kristo. Ang sukat ng pag-ibig ng Diyos ay makikita sa krus ni Jesus, ang kamatayan. Tingnan niyo ang pag-ibig ng Diyos, yung makita niyo yung anak niya mamatay sa krus. Para lang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Para lang tayo mabuhay. Para lang makita natin ang langit. Hindi tayo mapunta sa impyerno. Kasi sa totoo lang po, mga kapatid ko po, kung hindi binigay ng Diyos ang kanyang anak, lahat tayo impyerno. Ang sabi ng Biblia, Romans chapter 3 verse 23, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. And the wages of sin is death. Lahat tayo impyerno. Kaya sobrang saya tayo. Bakit? Hindi tayo napunta sa impyerno. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mapupunta sa impyerno yan. Sa langit mapupunta yan. Amen po ba doon? Kaya sobrang saya tayo, mga kapatid ko po. Kaya ang laman ng regalo, that is Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Romans chapter 8 verse 32, hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak. Ang God hindi maramot. Hindi niya ipinagkait. Kaya nga pag nagbigay siya, grabe. Yung mahalaga. Tandaan natin yan. Please. And this is the difference between God and the people. In terms of giving. Ang Diyos talaga, yung kaisa-isa na lang, pinakamahalagan eh. Pero sa tao, hindi ganun ang tao. Maaring sobra mo lang, binalikan ko lang ng konti para bigyan ko ng focus. O maaring hindi mo na kailangan. O maaring, alam mo naman, di ba? Kaya nga in the Bible, mayroong ganyang ilustrasyon eh. Tingnan nyo to ha. Bigyan ko yung halimbawa uli. Para maano lang tayo. Sa Bible, may story in the Old Testament. Magkapatid yan. Kilala niyo yung magkapatid? Pinatay niya yung kanyang kapatid. Kilala niyo? Sino yan? Isaac. Isaac ba? Yon, si Cain at Abel. Nakikinig kayo? Okay. Anong hinandog ni Cain? Anong hinandog ni Cain? Mga gulay na mga may uod. Di ba? Anong hinandog ni Abel? Yung pinakamatabang tupa. Ang tanong, para maging aware lang tayo, sino ang kinalugdan ng Diyos? Bakit?
Kasi mula sa puso yung kanya. Maliit man yan, hindi nakabase sa laki ng bigay, ha? Hindi nakabase sa laki yan. Ay, ito, malaki to. May bagong sasakyan po tayo. Yung NBI pa to. 14654 pages. Paki-assist lang po. May lalabas po yata. Nasa talyer to eh. NBI 1464. Ano po yung ano? Alis po doon, papasok yung talyer. Okay, thank you. Okay. Okay, balik tayo. Hindi, para lang maging aware tayo dito ha. Ano to, mundo. Iba ang mundo kasi, iba ang mundo eh. Kaya gusto nating matuwid dito. Kasi habang pumapalaw tayo, lalaliman natin yung pananampalataya natin. No? Lalaliman natin. Kasi hindi pwede, the entire of our life on earth, walang development sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, ay matindi. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak. Hindi niya pinagdamot ang kanyang anak. Lagi natin tatandaan yan because of us. Mahal niya tayo. Sobrang mahal ng God ang tao, no? Ayon sa Philippians chapter 2 verse 8, sabi niya ganito, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Tingnan niyo ang karakter ng God. Kaya niyang ibaba yung sarili niya eh. Hello? Nandiyan pa kayo? Ayan. Kaya niyang ibaba ang kanyang sarili at sumunod sa Ama. Hindi siya nagreklamo sa kanyang Ama. Hindi niya nireklamo na papatayin siya, hindi siya nagreklamo na sasaktan siya, hindi siya nagreklamo na mahirapan siya. Ang sabi ng Bible, nagmasunurin hanggang kamatayan. Gaano kahalaga ang maging masunurin? Diba? One of the character of God. Humble. At kaya niya ibinigay ito, dahil gusto niya tayo, kanyang mga anak, ganun din. Maging tayo ay magpakakumbaba, mababa. Kasi yun ang gusto niya eh. Kapag ginawa natin to, ginagaya natin ang karakter ng God, mapalad tayo. Bakit? Ako naniniwala ako kapag ang tao, mababa ang puso, baka bihira lang ang gulo. Di ba? Kayo, pag ang tao mababa puso, bihira lang mapaaway ito eh, no? Kasi pag inaway siya, hindi siya sasagot eh. Hindi siya gaganti eh. Di ba? Pero ang tao, ang sabi ng Bible Old Testament, ang sabi ni Jesus, ito, nasusulat, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ibig sabihin, in the Old Testament, ang buhay ng tao, pagka ginawan mo siya ng masama, gagawin ka din ng masama. Pag pinatay mo siya, papatayin ka din. But in the New Testament, iba ang sinabi ng God, ang ating Panginoong Jesucristo. Pagka sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Subukan mo nga pasampal. Huwag da, malaki ang kamay ni Brother Joe. Anong ibig sabihin nun? Gusto niya ang kanyang mga anak matutong, wag tayong masyadong palaganti. Na pag ginawan ka ng di maganda, gaganti ka? Hindi. Kasi nga meron tayong gabay eh. Ang Panginoon, utos niya yun eh. Pag pinatakbo ka ng 1 milya, tumakbo ka 2 milya. Pag yung kinuhan tunika mo, ibigay mo. Laging ganun ang gusto ng Panginoon sa ating mga anak ng Diyos. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And number 3, ang paraan ng pagtanggap. Regalo yan May binibigay ang God na regalo. Ano yung laman ng regalo? Si Jesus Christ. Anong klaseng pagtanggap ng regalo? Pananampalataya. That whoever believes in Him. Tingnan natin, yung word na whoever. Ano sa Tagalog yan? Sino man. When we say sino man, lahat ng tao yan may karapatan na maniwala at sumampalataya sa Panginoon. Hindi lang yung taong mabubuti. Hindi lang yung tao na kinikilala.
Hindi lang yung taong may kakayahan sa buhay. Kahit mahirap, may karapatan na kumilala sa Panginoon. Kahit masama, may karapatan na sumampalataya sa ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Bible, whoever believes in Him, sinuwanan niya ang sumampalataya sa Kanya. Yan ang klase ng pagtanggap. Kailangan sumpalatayanan mo ang ating Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos. And that is the way kung paano natin kunin yung regalong inaalok ng ating Panginoon. Through faith. Yun ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang regalo ay para sa lahat. Kaya nga, kanina sinabi ko, sometimes tayo, nagbibigay tayo ng regalo pero hindi lahat. Kasi maybe may dahilan. Ba't ko naman bibigyan to? Kagalit ko to. Swerte niya. Di ba? May sometimes. Ba't ko naman bibigyan ng regalo to? Paghihirapan ko pa. Ibabalot ko pa. Minsan iniinis niya ako. May mga ganun. Ba't ko naman pag-aaksayan ng panahon ito? Di ba? Pagka minsan, ginagalit niya ako. Sometimes feeling please, listen. Sometimes feeling nakabase tayo minsan sa feelings. At yan ang danger. Tandaan nyo to, ang pag-ibig, not only our feelings. Tandaan nyo, minsan madaya ang pakiramdam. Tandaan natin, ang tunay dito sa Biblia, sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, ang regalo ay para sa lahat. Ang Panginoon, kahit kainis-inis ka, kahit kasuka-suka ka, mahal ka niya. Okay po ba to? Okay? Okay sa inyo? Amen po ba doon? Ayos pa kayo? Parang dalawa lang yung ayos, ha? Yung ilan, parang hindi ayos sa inyo, ha? Okay? Gusto ko lang matuwid yung interpretasyon natin sa Bible, no? Ito ay tinatanggap ng sumasampalataya, hindi sa gawa. Tandaan natin uli yan, ha? Baka kasi ma-misinterpret nyo, ako kailangan gumawa ko ng mabuti para maligtas ako. Okay? Hindi sa reliyon. Reliyon cannot save you. Kundi sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang regalo ay libre. Walang bayad. Sino may gusto? Yun, may nagtas na. Ba't tayo nyo? Libre yan, ha? Di ba mahilig tayo sa libre? Ngunit kailangan itong tanggapin. Libre na, pero kailangan mo siyang tanggapin. Anong klaseng pagtanggap? Sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ang sabi ng Bible. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sa biyaya kayo naligtas. Sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi dahil pakiramdam mo lang. Parang gusto kong tumanggap, pa. Kaya marami, hindi tayo nagja-judge. But most people, minsan lumapit, naiyak pa. Pero minsan, tanungin mo ngayon, nasaan? Minsan, kailangan nating isipin ito. Ang pagtanggap sa puso, pananampalataya yan. Kasi yun ang tamang pagtanggap. Hindi dahil lang sinipa ka, napapunta ka. Hindi dahil tinulak ka, tinanggap mo. Hindi dahil ang tatay mo, nanay mo, Kristiyano, tumanggap ka. Hindi dahil sa, ay maganda rito. Aatin na ako dito, tatanggap. Bakit? Nandito pala si Hindi dahil sa boyfriend mo, kaya ka nandito, tinanggap. Hindi dahil sa kanino man. Ang tunay na pagtanggap, pananampalataya. Iyon ang sinabi ng Panginoon. Kasi kapag yan ang pananampalataya, ang process, kahit anong mangyari sa'yo, nandito ka. Kasi puso yun. Hindi dahil sa nararamdaman mo lang. Okay? Pangapat, and this is our last. Ang layunin ng regalo
Anong layunin ng regalo? Buhay na walang hanggan. Sino may gustong buhay na walang hanggan? Yan. Meron hindi nagtaas. Anong gusto nyo? Hindi, pwede naman. Dalawa lang naman yan eh. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Meaning to say, kapag ka hindi mo tinanggap ang Panginoon, wala kang buhay na walang hanggan. Di ba? Kapag hindi mo tinanggap ang regalo na inalok ng God, wala kang buhay na walang hanggan. Yan, sigurado yun. Eto pa, pag hindi mo tinanggap ang regalo na inalok ng Diyos sa iyo ngayon, mapaparusahan ka. Di ba? Yun ang sabi ng Bible. Kaya dalawa lang yan eh. Buhay na walang hanggan o mapaparusahan ka. Yun ang sinasabi ng Diyos sa tao ngayon. Na sinasabi niya. Yun ang pinapaliwanag ng ating Panginoong Diyos sa tao. Nang malalim. That the essence of this Christmas, not because of the things around us, not because of this world, because of Jesus Christ. Layunin ng Diyos na tayo hindi mapahamak. Tandaan natin. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi gusto ng Diyos mapahamak ka. Tandaan mo yan, ha? Ayaw ng God na mawala ka. Kaya anuhin mo rin sarili mo. Muni-munihin mo, ayaw ng God na mapahamak ako. Kaya dapat tanggapin mo yun. Okay? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya isinugo ang kanyang anak para humatol. Tandaan natin, ha? Nung sinugo niya ang anak, hindi upang hatulan ka. Ito, masama to, ha? Sa impyerno ka. Ito, salbahe to, ha? Impyerno ka. Ito, sinungaling to, ha? Impyerno ka. Ito, magagalitin to. Impyerno ka. Ito, suplada to, ha? Impyerno ka. Ito, mapagmataas ito. Impyerno ka. Ito, magagalitin to. Impyerno ka. Hindi ganon. Ang pagparito ng Panginoon is to love you and to save you and to give you life forever. And this is the reason why Christ came on earth. Amen po ba doon? Palapahan po natin ang ating Panginoon. Ang puso ng Diyos ay hindi paghukom, kundi ng kaligtasan. Kaya nga, salamat. Sobra. Kaya magsaya tayo sa Pasko. Ha? At tandaan nyo, ha, hindi lang Pasko tayo masaya. Baka pagkatapos nito ng 25 ng Pasko, pagdating ng January, dahil wala nang tayong pera, ubus na. Dahil naubos na sa paghanda. Lahat tayo magagalitin na. O, di ba? O, meron number na naman. O, nawala. Okay na. O, tandaan natin, ha, Pasko ngayon, masaya tayo. Punong-puno mga bulsa nyo eh. Di ba? Siyempre, may 13-month, may 14-month, may 15-month, may bonus pa. May parapol pa ang kumpanya. O di ba? Ang dami. Masaya. Pagkatapos ng sa January, ubus na yan. Siyempre, maghahanda ka ngayon. O, February, wala nang pera. O, hindi ka na makakausap. Bakit? Wala ka ng pera eh. Di ba? Hindi ka na masaya. Hindi ka na. Nakakatakot ka nang kausapin. Kakausapin ko pa kaya to? Parang susuntukin ako pag kinausap ko. Oh. Di ba? Kasi nakabase ka lang tayo sa Christmas. Kasi nga, sa totoo lang itong tao. Ang meaning ng Christmas kasi sa kanya, mga material na bagay. And some people, hindi naman lahat. Pero sa ating mga Kristiyano na nandito ngayon, tandaan natin, kaya nga may mensahe. Ang meaning ng Christmas, masaya tayo. Bukod sa may mga, yan, ang dami. Kaya sabi ko, magdala kayo ng sako eh. Kasi pag uwi nyo, punong-puno yan. Pinagandahan ng pamunuan yan eh.
Oo. Kaya si Brother Henry, kahit na nahirapang tumingin, nakapikit na lang papunta rito eh. Kasi mahal niya tayo. O, di ba? Kaya nga, tandaan nyo uli ha, lumipas man ang araw, tandaan nyo, every day is Christmas for the Christians. Araw-araw, masaya ka. Okay? Kahit na anong mangyari sa'yo, magka-problema ka man ngayon, bukas, masaya ka pa rin. Kasi kasama mo si Christ. Ito, tandaan mo. Sabi ng Bible, John 10:10, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay. Yun pala. Bigyan ka ng buhay ng Panginoon. Kaya masaya. Kasi may buhay tayo. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag nyo hayaang mawala yung kaligtasan na meron tayo, ha? Tayo lamang sa mundong ito. Tanda natin, magtiis tayo. Ang magtiis hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Okay. O, titigan mo ulit katabi mo. Titigan mo lang. Pakatitigan mo. O yan, makikita mo dapat sa langit yan. Pag hindi mo nakita sa langit yan, tumiwalag. Ha? Pag hindi... Sabi na misis ko, excuse me. Tara, kape. Sabi na misis ko, nung nag-uusap kami, gusto na misis ko mamatay kami sabay. Sabi ko, wala namang kambal na kabaong ha. Magpagawa na lang kami siguro yung sukat, no? Kawawa naman yung mga bata kung sabay. Pero gusto niya ganon. Ito pa sinabi niya, dinugtong niya to. Pa, dapat tayong dalawa sa langit makita tayo ha. Siyempre naman. Pag hindi tayo nakita sa langit, isa sa atin ang nagloko. Matindi rin ang challenge, no? Kaya talagang ako ngayon, diretso na eh. Kasi gusto ko siya makita sa langit. Baka mapunta tayo sa impyerno. Okay? Tandaan natin to, sabi ng Panginoon, pumunta ang ating Panginoong Yesukristo dito to give life to all. Kaya pakatanda mo yung katabi mo, makikita mo yan sa langit. Okay? Pag hindi mo nakita sa langit yan, nagloko yan. Sigurado yan. Na? Okay yan? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Last na lang tayo, ha? 1 Timothy chapter 2, verse 3, nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Grabe, magmahal ng God. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto ng Diyos, pumunta ka sa langit. Ulit mo ulit. Sabihin mo ulit, kaya wag ka magloloko. Okay. Yun ang gusto ng Panginoon. Okay, application. Kung ikaw ay pagod na, mga kapatid, kung ikaw ay pagod na sa kasalanan, tandaan natin kung pagod na tayo sa kasalanan, huminto ka na. Pagod ka na eh. At least na-enjoy mo na rin habang buhay ka. Kung pagod ka na, huminto ka na. Tama? Ang regalo ay para sa'yo. Okay? Kung ikaw ay nasaktan sa buhay, ang regalo ay para sa'yo. Kung ikaw ay pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, ang regalo ay para sa'yo. Kasi binibigyan tayo ng regalo. Okay? Kung nahihirapan ka ngayon, at punong-puno ka ng kasalanan sa buhay, ang regalo para sa'yo. Gustong ng Panginoon yan. Kung may pinagdadaanan ka sa buhay, parang nalilito ka, ang regalo ay para sa'yo. Okay? Kaya ang ating conclusion, ito. Ang gift of love ay hindi lang mensahe. Ito ay isang persona. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang tanong ay ito. Ang tanong ay hindi kung mahal ka ba ng Diyos? Ang tanong ay, tatanggapin mo ba ang kanyang regalo? Sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, alam ko, tinanggap na natin ang regalo. Sa mga Kristiyano nandito ngayon, tinanggap na natin ang regalo. Pero sa mga hindi pa tumatanggap sa regalo ng ating Panginoon, time, natanggapin mo ang regalo. Okay po? Kung nahihirapan ka sa buhay, tanggapin mo ang regalo. Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Pakatandaan natin, mga kapatid ko po kay Kristo, the essence of this Christmas is not because the world
The essence of this Christmas is not because of the things around you. The essence of this Christmas is because of Jesus Christ is with you. Amen po ba doon? Palapaan po natin ang ating Panginoon.